Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagnanching, Zoe. Nasa magandang kalagayan ang kanyang kalooban dahil patungo siya sa tahanan ng kanyang nobyo na si Dane. Sa simula pa lamang, nalaman na natin na si Zoe ay bingi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa daan. Sa daan, huminto si Zoe sa isang antigo na tindahan na pinapatakbo ng isang matandang lalaki. Bumili siya ng isang gawang kamay na regalo para kay Dane, lumabas, at nagpakuha ng mabilisang litrato sa tabi ng kanyang sasakyan upang ipaalam sa kanya na siya ay papunta na. Natanggap ni Dane ang larawan at labis siyang stuwa. Bumalik si Zoe sa highway. Habang nagmamaneho, sumilip siya sa kanyang telepono at naialis ang kanyang paningin sa daan ng saglit lamang. Bigla na lamang, may isang duguang lalaking tumakbo ng tuwid sa harapan ng kanyang sasakyan. Pinindot agad ni Zoe ang mga preno. Halos hindi natamaan niyang lalaki. Ngunit bumagsak siya sa aspalto. Nang lumabas si Zoe sa bintana, nakita niya ang isang tunay na bangungot. Isang grupo ng mga salarin ang naghabol sa isa pang lalaki. Natisod at nabuwal ang lalaki at malupit na sinagasaan siya ng mga salarin gamit ang kanilang truck na nagbunga ng kanyang kamatayan. Lubos na natakot na si Zoe. Bigla, nakapag-aninaw ang mga salarin kay Zoe at tuwid na nagtuloy sa kanya. Sa takot, hinila ni Zoe ang nasugatan na lalaki papasok ng kanyang sasakyan upang makatakas. Ngunit bago pa man niya mapindot ang accelerator, napaligiran na siya ng grupo. Hinila nila ang palabas si Zoe at walang habang binaril ang nasugatan na lalaki nang nakaharap sa kanya. Lubos na nabigla si Zoe at sinubukang tumakbo. Ngunit hinugot ng leader ng grupo, isang lalaking nagngangalang Trey, ang kanyang baril at binaril si Zoe sa binti. Agad na bumagsak si Zoe sa lupa. Dinala ng mga salarin si Zoe sa kanilang liblib na kublihan. Tinalian nila siya sa isang bed frame gamit ang makapal na tinik na kawad at walang tigil na pinahirapan na nagbunga ng kanyang mga hiyaw sa kirot. Samantala, nagsimulang mag-alala si Dane. Lumipas na ang maraming oras at hindi pa rin dumating si Zoe. Binuksan niya ang huling larawang ipinadala nito at napansin ang isang billboard sa likuran. Gamit ito, natukoy niya ang eksaktong lokasyon ni Zoe. Tinawagan ng pulisya at nagmakaawa sa kanila na hanapin ito. Sa kublihan, binuksan ni Trey ang isang malaking aparador na puno ng mga bunggo ng tao. Ipinagmalaki ni Trey na ang kanyang lolo ay isang militar na koronel. 100 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng digmaan laban sa tribong Apache, ganap na pinuksan ng kanyang lolo ang mga ito. Ang mga bungong iyon ay pag-aari ng mga pinaslang na miyembro ng tribong Apache. Kinuha ni Trey ang isa sa mga bungo, isinuksok ito sa mukha ni Zoe, at sinabi sa kanya na ito ay pag-aari ng pinuno ng mga Apache. Nang hilakbot si Zoe sa takot. Sa kalaunan, natuklasan ng mga salarin na bingi si Zoe. Nais ng isa sa kanila na patayin na lamang siya agad, ngunit sinabi ni Trey na hindi. Nais pa niyang pahirapan ito ng kaunti pa. Upang maayos ang usapin, umupo silang naglaro ng baraha. Pagkatapos ng ilang kamada, nanalo ang katuwang ni Trey sa pusta. Nakakulong sa silid, pinagtisa ni Zoe ang sakit, nakalaya sa tinik na kawad at desperadong sinubukang makaalis. Ngunit, nakita siya ng katuwang ni Trey. Hinawakan niya ito at ilang beses na sinaksak at iniwang mamamatay sa sahig. Sa susunod na araw, ang parehong matandang lalaki mula sa tindahan ay naglalakad ng kanyang aso sa disyerto. Nasamyon ng aso ang isang amoy at iniakay siya patungo sa isang sariwang mababaw na libinen. Nang hubarin ng matandang lalaki ang lupa, napagtanto niyang ang patay na katawan ay ang parehong babaeng bumisita sa kanyang tindahan kahapon. Kinuha niya ang bangkay ni Zoe, pabalik sa kanyang tahanan at sinimulan itong kamutin gamit ang mga sinaunang atsagadamo. Lumabas na ang matandang lalaking ito ay isang inapo ng parehong tribong Apache. Nagsimulang gumawit ang matandang lalaki ng isang madilim na ritual at bigla, nagsimulang lumutang ang katawan ni Zoe. Isang sinaunang espiritu ang pumasok sa kanya. Nang i-delete niya ang kanyang mga mata, itim na itim ang mga ito. At ganap na demonyo ang hitsura ng kanyang mukha. Sa kabilang panig ng bayan, hindi na makapaghintay si Dane. Nagmaneho siya pababa upang hanapin ito at nag-check-in sa isang lokal na motel. Samantala, nagising si Zoe at nakitang naglalakad siya sa mga kalye ng lungsod. Nakakita siya ng isang pampublikong telepono. Tinawagan si Dane at kahit paano ay nagawa niyang iparating na buhay siya at maayos. Nang marinig ang kanyang nobya, napanatag si Dane, ngunit bigla na lamang naputol ang tawag. Agad na tinukoy ni Dane ang lokasyon ng telepono at nagmadaling pumunta roon. Sa parehong oras, nakita ni Zoe ang isang pulis sa malapit at lumapit upang humingi ng tulong. Ngunit habang lumalayo, napagtanto niyang ang pulis ay isa sa mga salarin ng grupo. Ang pagkakita sa kanya ay nagpumilit ng galit sa kanyang katawan. Sinundan ni Zoe ang tiwaling pulis ng lahat hanggang sa isang gabi-gabi na club at palihim na lumapit sa likuran nito. Nang lumingon ang miyembro ng grupo at makita siya, agad itong umatake. Ngunit kumuha si Zoe ng baso ng bote. Marahas na tinaga ang kanyang tiyan at pinatay ito sa lugar. Humugat ng baril ang may-ari ng club at nagsimulang pumaputok sa kanya. Ngunit madali itong iniwasan ni Zoe. Sumira ng upuan sa kanyang ulo at inatake ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dane sa lokasyon ng telepono. Ngunit puno ito ng mga pulis. Tinanong niya ang isang opisyal tungkol kay Zoe. Ngunit sinabi ng pulis na isang opisyal ng pulisya lamang ang pinatay doon at ang babaeng hinahanap niya ay wala kahit saan. Sa sandaling iyon, nakarating si Trey at ang kanyang grupo sa eksena ng krimen. Nang makita ni Trey ang bangkay ng kanyang kasama, nawalan siya ng kontrol. Lumapit si Dane ng tuwid sa kanila. Ipanakita ang larawan ni Zoe at tinanong kung nakita nila ito.
Sa sandaling makita ni Trey ang larawan, tahimik niyang inutusan ng kanyang mga tao na alisin si Dane, ngunit naghatid si Dane ng isang nakakabiglang balita. Sinabi niya na dapat na malapit si Zoe dahil tinawagan siya nito mula sa eksaktong lugar na iyon 1 oras pa lamang ang nakalipas. Nag-freeze ang buong grupo sa ganap na gulat. Nagising si Zoe sa loob ng isang nakakatakot na kahoy na kubo. Bumukas ng mag-isa ang isang pinto na nagsiwalat ng isang nakatagong silid na puno ng mga sinaunang sandata. Kumuha si Zoe ng isang makapangyarihang busog at isang quiver ng mga palaso at lumabas. Sa grupo ng mga salarin, tinangging maniwala ang mga lalaki na buhay pa si Zoe. Upang patunayan ito, nagmaneho sila papunta sa disyerto upang suriin ang kanyang libingan. Nang makarating sila ron, nahukay na ang lupa at ganap na nawala ang katawan ni Zoe. Agad na nagpanik. Sa wakas, napagtanto nila na talagang bumalik siya mula sa kamatayan. Sinabi ni Trey sa kanyang grupo na kailangan nilang maghanda at umalis ng bayan ng ilang araw upang magtago. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo at nagtungo sa kanilang mga bahay upang mag-impake. Habang sinisikap ng isa sa mga miyembro ng grupo na umalis ng kanyang bahay, napansin niyang may nakabaon ng mga palaso sa lahat ng gulong ng kanyang sasakyan. Nagsimula siyang magpanik, tinawagan ng kanyang mga kaibigan, at sinabi sa kanila na sa palagay niya ay naghihintay sa kanya ang patay na babae. Sa tamang oras, lumabas si Zoe mula sa dilim at nabaon ng isang palaso ng tuwid sa kanyang binti. Pagkatapos, nang walang anumang awa, patuloy siyang nagpaputok ng palaso pagkatapos ng palaso hanggang sa ganap na mamatay ang lalaki. Samantala, napagtanto ni Zoe na ang kanyang pisikal na katawan ay dahan-dahang naghihiwa-hiwalay. Pagkakita nito, bumalik siya sa matandang lalaki at tinanong kung paano ito maayos. Iyon ang sandaling ipinahayag ng matandang lalaki ang buong katotohanan sa kanya. Sinabi nito na natagpuan niya ang kanyang bangkay at gumamit ng isang sinaunang ritual upang maibalik ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa proseso, isang isa pang kaluluwa ang nakapasok sa kanyang katawan kasabay ng kanyang sarili at hindi ito basta-basta kaluluwa lamang. Ito ay pag-aari ng pinuno ng mga Apache na naghihintay ng pagiganti sa loob ng mahigit 1 siglo. Pinili ng pinunong Apache ang katawan ni Zoe dahil magkaparehong kaaway sila. Binalaan ng matandang lalaki na si West si Zoe na mabilis na nagkakasira ang kanyang katawan. Limitado na ang kanyang oras, kaya kung anuman ang balak niyang gawin, kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Sa kabilang panig, sa wakas ay napagtanto ni Trey at ng kanyang grupo na hindi uurong si Zoe hanggang hindi niya pinapatay ang lahat sa kanila. Kaya naman, nagbalak si Trey ng isang maruming pakana. Plano niyang ikidnap ang nobyo ni Zoe na si Dane at gamitin siya bilang pain upang mahulog si Zoe sa kanilang bitag. Sa motel, lubos na nalungkot si Dane at umiyak sa kanyang nobya. Bigla, pumasok si Trey at ang kanyang mga gulo at sinalanta siya. Dinala nila siya palabas, isinakay sa kanilang truck at naghanda na silang umalis. Ngunit sa sandaling aalis na sila, dumating si Zoe. Nabaon niya ang isang palaso sa leeg ng isa sa mga miyembro ng grupo na nagbunga ng malubhang sugat. Ganap na nagulat si Trey at ang kanyang kasama na makitang nakatayo si Zoe ng buhay. Kaya naman nagpabilis sila. Hinubol ni Zoe ang mga ito at aktwal na tumalon sa bubong ng gumagalaw na truck. Nagsimula ang isang marahas na laban sa pagitan niya at ng kasama ni Trey. Ilang beses na sinaksak ng lalaki si Zoe ng kutsilyo, ngunit hindi man lang siya kumidlat. Bigla, pinindot ni Trey ng husto ang mga preno na nagpadala kay Zoe ng lumipad mula sa hood at nasa daan na pagkakita ng kanyang pagkakataon. Muli at muling sinagasaan ni Trey si Zoe gamit ang truck na ganap na dumurog sa kanya. Ngunit binaliwala lamang ito ni Zoe. Lubos na natakot si Trey. Nagtataka kung paano siya nabubuhay pa rin. Nang hindi nais na manatili at malaman, pinabilis niya at tumakas upang iligtas ang sarili ang buhay. Nagkabalik sila sa kanilang kublihan at tinalian si Dane. Ang lalaki na may palaso sa leeg ay nagdurusa sa matinding kirot, nagmamakaawang makakuha ng doktor. Ngunit tinanggihan ni Trey at ng iba pang magdala sa kanya sa ospital dahil natatakot silang ang paggawa nito ay magdadala kay Zoe ng tuwid sa kanilang pintuan. Sa kublihan, binanggit ng kasama ni Trey na nang tingnan niyang mga mata ni Zoe, itim na itim ang mga ito. Sinabi niyang pakiramdam niya ay may uri ng madilim na mahika ang naglagay ng demonyo sa loob niya. Sa pakikinig nito, napagtanto ni Trey ng isang bagay. Sinabi niya na kilala niya ang isang matandang lalaki na naninirahan sa malapit sa lugar kung saan nila inilibing si Zoe. Ang matandang lalaking iyon ay mula sa tribong Apache at lubos na naniniwala si Trey na siya ang nagbuo ng isang espiritu pabalik sa katawan ni Zoe. Sa pag-isip nito, lubos na natakot si Trey. Tiyak na nalalaman niyang paparating si Zoe upang lipulin siya. Upang iligtas ang kanyang sariling buhay, tumawag si Trey ng isang malaking pangkat ng mga armadong bayarang sundalo para sa karagdagang seguridad. Sa kabilang panig, ginagamit na lamang ni Zoe ang duct tape upang pinagsama-samahin ang kanyang nasirang katawan. Siya ay lubos na nangungilila at pagod. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang espiritu ng pinuno ng mga Apache sa harap niya. Ibinigay nito kay Zoe ang 2 mapanganib na sinaunang sandata na ginamit sa kanyang digmaan. Dumating ang gabi. Hindi na makayanan ng nasugatan na kasama ni Trey ang sakit at desperadong pumunta sa ospital. Umalis siya, sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Ngunit sa kalsada, bigla na lamang tumayo si Zoe sa harapan ng kanyang mga headlight. Ihagis niya isang malaking bakal na baras na tumuhog ng tuwid sa windshield at tumuhog sa kanya. Nawala ng kontrol ang sasakyan, bumagsak at napatay agad ang lalaki. Sa kublihan,
Nagpasya si Trey na pahirapan sa isip si Dane. Nang may detalye niyang inilarawan kung paano nila pinakita ng pag-abuso si Zoe. Ang pakikinig sa ginawa nila sa babaeng mahal niya ay ganap na sinira ang puso ni Dane at umiyak siya. Makalipas ang ilang sandali, may pakiramdam si Trey na nakapasok na si Zoe sa compound. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga armadong lalaki sa mataas na alerto, ngunit hindi ito makatulong. Nagsimulang pabagsakin ni Zoe ang mga ito at patayin ng isa-isa. Tumakbo si Trey upang hanapin ang kanyang kanan, ngunit natuklasan na abot na rin ito ni Zoe. Sa sandaling iyon, lumabas si Zoe mula sa dilim na hawak ang tunay na puso ng kanyang kasama. Sa harapan ng mga mata ni Trey, kumain siya ng hilaw mula rito. Ang nakakagulat na eksena ay nagpangilabot kay Trey sa hanggang buto at tumakbo siya para sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagtumot si Zoe kay Dane. Ang pagkakatita sa kanya sa ganitong kakilakilabot at nabubulok na kalagayan ay nagpaalulong kay Dane ng higit pa. Nagmakaawa siya sa kanya na manatili, ngunit malapit na ang katapusan ng oras ni Zoe at kailangan pa niyang tapusin ang kanyang paghihiganti. Kaya lumayo siya. Samantala, nahanap ni Trey ang matandang lalaki na si West. Itinudlan niya ang baril sa kanya at hiniling na malaman kung paano bumalik si Zoe mula sa kamatayan. Sinabi ng matandang lalaki ang buong katotohanan sa kanya. Binala nito si Trey na nasa loob niya ang espiritu ng pinuno ng mga Apache. At hindi ito mamamahinga hanggang hindi nalipol ang buong lipi ni Trey. Takot na takot, tinanong ni Trey kung paano ito may tigil. Inihayag ng matandang lalaki na ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang sarili ay ang sunugin ng lahat ng bumong ng mga Apache. Iyon lamang ang makapagpapalabas ng espiritu mula sa katawan ni Zoe. Sa parehong oras, sa wakas ay sinalakay ng pulisya ang kublihan at iniligtas si Dane. Sa kabilang panig, tuwid na nagtungo si Zoe sa bahay ni Trey at pinatay ang buong pamilya nito. Tinutupad ang pangako ng pinuno ng mga Apache na tapusin ang lipi ni Trey. Desperadong makaligtas, sinunod ni Trey ang mga tagubilin ng matandang lalaki. Tinipon niya ang lahat ng bungo ng mga Apache at itinapon sa isang hukay upang sunugin ang mga ito. Ngunit mabilis na natuklasan na nawawala ang isang bungo, ang bungong ng pinuno ng mga Apache. Sa tamang oras, lumapit si Zoe na hawak ang eksaktong nawawalang bungong iyon sa kanyang kamay. Sa pagkakita kay Zoe, lubos na nang hilakbot si Trey sa takot. Sa isang huling pagtatangkang mabuhay, kumuha siya ng isang malaking chainsaw at nagsimula ang isang marahas na laban. Pinutol ni Zoe ang isang braso ni Trey. Bilang paghihigante, pinagana ni Trey ang chainsaw at literal na pinagputol ang katawan ni Zoe ng kalagitnaan. Ngunit hindi man lang ito nagbabagal sa kanya. Gamit ang kanyang itaas na kalahati lamang, sumugod si Zoe kay Trey at pinagpistahan ang kanyang lalamunan. Nalagasan ng dugo si Trey at namatay. At sa gayon, sa wakas ay nakamit ng kapwa ni Zoe at ng pinunong Apache ang kanilang huling paghiganti. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dane sa lugar dahil sinabi sa kanya ng matandang lalaki na si West na pumunta roon. Tumingin si Dane pababa sa hukay at nakita ang hiniwang kalahati ni Zoe. Umiyak, sinabi niya sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Pagkatapos, nang may mabigat na puso, sinunog niya ang katawan nito. Habang nilalamon ng apoy ang kanyang katawan, sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan ang mga kaluluwa ni Zoe at ng pinunong Apache. Si Dane ay ganap pa ring walang alam sa kung ano talaga ang nangyari. Lumapit ang matandang lalaki na si West at ipinaliwanag ang buong kwento. Sinabi kay Dane ang lahat ng pinagdaan ni Zoe at kung bakit kailangan niyang patayin ang mga lalaking iyon. At sa gayon, natatapos ang ganitong kahangahangang kwento.